love stories. Walang ibang hinangad ang isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun na ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, ano yung naaamoy ko? Oh, Ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po Ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige, at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, Ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto. Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin.
Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsayan na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ha? Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama, ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam niyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay, ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay, nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo, ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada, basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik. Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan-saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin ang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko.
Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro at mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papadudot masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papadudot. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college. Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya, ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya.
Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma! Nandito na po kami ni Kyla! Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, ma! Si Kyla nga po pala. Girlfriend ko. Kyla, si mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo mabait si mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala akong sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Hindi ka na pala nag-aaral. Opo ma, nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papa Dudut, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko. Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, Papa Dudut. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae.
Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata nga yun nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon na tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya mau-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, Papa Dudut. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi balak ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman! Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yun kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako. Papa Dudut, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Nung unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin.
pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ng ulan sa labas ng bintana kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti tong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na tong niluluto ko rito. Mapatayin ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla! Tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito. Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla?
Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago niyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto nyo kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihing nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan na. Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh! Ginawa mo nga ang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwala yung mga tuyong damit doon sa iba, doon lang sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Ako pang pagtitiklopin mo ng lahat ang ng ulan yun? sa labas. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama, inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla niyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan nito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa. Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papadudot. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, Ma?
Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi nyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan! Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po, pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip nyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa nyo naman pong mag-isip, ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin nyo. Eh kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo nalang iniiwan sa lababo. Kita nyo na? Napakarami nyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay nyo, sinisita nyo na. Alam nyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay nyo. Sandali lang, Kyla. Hindi ko pa tayo na! tapos mag-usap. Bitawan nyo nga ang braso ko! Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan nyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano? Magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin nyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa tayo tapos Nasasaktan mag-usap. na po ako! Bitiwan nyo nga po yung braso ko! Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yung girlfriend mo kasi, nakita kong nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ako maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako
At sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudot. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghalikpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papadudot, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang pagiging mas matanda sa isang sitwasyon ay hindi nangangahulugan na alam natin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang pagkatuto ay hindi lamang limitado sa mas bata dahil araw-araw tinuturuan tayo ng buhay. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang magpakumbaba? Dear Papa Dudut, ang pagiging ina ay isang bagay na hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano pa pang bagay sa mundong ito. Dahil para sa akin ang pagiging ina ay isang pribilehyo na pinagmamalaki kong nabigyan ako ng pagkakataon na gampanan. At kahit na medyo challenging ang pagiging isang ina sa isang espesyal na bata, ay nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil pinagkatiwala niya sa akin yon. Ang tulad nitong anghel na dapat kong ingatan, alagaan at pagkamahalin. Pero bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay pabati muna ng isang mapagpalang katanghalian sa lahat ng mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa nickname ko na Zenny, taga Pasig, 33 years old at dating preschool teacher pero sa ngayon ay full-time mom sa aking 8-year-old daughter na isang awesome kid.
At yung bang terminolohiya na ginagamit sa mga batang may autism. Tandang-tanda ko pa ang reaksyon ng mami ko noong nag-decide ako na mag-resign sa pagkaguro taong 2023 para tutukan ang pag-aalaga at pagiging nanay sa aking anak, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa'yo, Zenny? Kung ano-ano na lang talaga pumapasok dyan sa kokote mo. Mami naman, hindi po yun kung ano-ano. Tsaka matagal na naming pinag-isipan at pinag-usapan yun ng asawa ko. Oh, pinag-isipan at pinag-usapan naman pala nila ate. Bakit pa kayo nagagalit dyan, Mami? Pwede ba, Nash? Huwag ka nang sumabad dyan. Hindi naman kita kinakausap eh. Hindi ka man lang ba nanghihinayang, Nak? Wala ka pang 10 taon sa pagtuturo tapos nag-resign ka na kaagad. Ilang beses ko bang dapat sabihin na mas mahalaga ang anak namin kaysa sa pagtuturo ko? Paanong naging mas mahalaga yung anak nyo? Bata pa lang, pangarap mo na talagang magturo. Tandang-tanda ko pa nung iniyakan mo pa ako para lang makakuha ng kursong education. Imbis na tungkol sa pagnenegosyo yung gusto kong kunin mo. Pinagbigyan kita kasi kinonsensya rin ako ng daddy mo. O tapos ngayon, basta-basta mo na lang iiwanan kung kailan nandiyan ka na. Hindi niyo po talaga ako naiintindihan, no? Hindi talaga, kasi ang gulo niyo mag-isip nung asawa mo. Paanong magulo sila mag-isip? Gets na gets ko yung point nila ate at kuya kung bakit nag-decide sila ng ganyan. Kayo yung hindi makaintindi dyan, Mami. Sinabing huwag ka sumabad dyan! Nakakainis kasi kayo. Pinagpipilitan nyo pa yung gusto nyo eh. Halata naman kay ate na nahirapan siyang magdesisyon na mag-resign sa trabaho at iwan ang pagiging teacher niya para sa anak nila ni kuya. Pero anak nila kasi yun. At dapat mas mahalaga yung anak nila kaysa sa kahit na anong bagay sa mundo. Andun na tayo sa dapat mas mahalaga. Pero trabaho pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Sige nga, kung aalis si Zenny sa pagtuturo, saan siya kukuha ng pera pang suporta sa therapy ng anak nila? Ang gastos-gastos pa naman ng batang yun, nako! Kung makatawag kayo ng bata dyan, parang di nyo apo yung pinag-uusapan dito ah. Tama po si Nash. Bakit ganyan kayo makapagsalita sa anak ko anak ko yun? Natural, mahalaga kapakanan niya sa akin at kahit na yung matagal ko ng pangarap na trabaho, handa kong iwanan para lang matutukan yung anak ko. Dami mong sinasabi. Ba't di mo na lang sagutin yung tanong ko, Aber? Tungkol dun sa tanong nyo kung saan kami kukuha ng pera pampatherapy ng anak namin, pinag-usapan na naming mag-asawa yun. Yung mister ko na lang ang magtatrabaho. Magdadagdag na lang siya ng source of income. Tapos yung perang pambayad sa tagapag-alaga sana ng anak namin, maiipon na namin pampatherapy niya. Yun naman pala eh. Ayos na ayos yung naisip nila ate at kuya. Oh, paano naman ako? Ha? Oh, Paano ka ako? Kung mawawalan ka na ng trabaho, di sino na magbibigay ng pera sa akin? Paano na yung pambayad ng bill sa bahay na to? Paano na ako makakabili ng pagkain ko, di ba pang luho? Yan na lang ba ang tingin nyo sa akin? Wag mo naman sanang masamain, pero nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga sana, bago kayo nagdesisyon ng ganyan, kinonsulta nyo muna ako. hayaan nyo na si ate. Kasi matagal na rin naman niya tayong sinuportahan. At kahit na nga nung nagkaanak sila ni kuya nakasuporta pa rin siya sa atin. Nakikisabat ka sa usapan pero hindi mo naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko. Kaya nga sabi ko, hayaan nyo na si ate. Palayain nyo naman siya sa mga responsibilidad niya sa atin. Bakit? Sapat ba yung kinikita mo para masuportahan lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay? Kasi kung oo, wala nang usap-usap. Ngayon pa lang makakalaya na yung ate mo sa mga responsibilidad niya sa atin. Madali naman akong kausap Papa Dudut, bata pa lamang ay pangarap ko na talagang maging isang teacher. Kaya ngayon ang kursong kinuha ko noong tumungtong ako sa kolehiyo. At sobrang saya ko noong nakapagtapos ako at nabigyan ng pagkakataon na makapagturo sa isang pampublikong paaralan. Kaya naman malaking dagok din sa akin na mag-resign at iwanan ang pagtuturo, pero kung para sa anak ko ay wala akong hindi kayang isakripisyo, Papa Dudut. Bukod doon ay pinag-usapan na rin namin ng mister ko ang desisyon kong yon at masaya ako dahil suportado niya ako.
Katulad ko ay ayaw na rin niyang ipagkatiwala sa iba ang anak namin. Lalo na may espesyal itong pangangailangan. Tapos ay lumaki na rin po ito. Kaya nga ganoon na lamang ang pagkadismaya ko sa reaksyon at mga sinabi ng mami namin. Tungkol sa desisyon ko, lalo na at hindi naman masama ang intensyon ko kung bakit ko yun ginawa. Sa bagay, mas worried pa siya sa pera na mawawala sa kanya na mula sa akin kesa sa kapakanan ng sarili niyang apo. Buti na labang ay to the rescue ang kapatid kong si Nash kaya hindi na lumala pa ang pagtatalo naming yon ni Mami. Hindi nga nagtagal, taong 2024 ay nakasampa na sa barko si Nash at siya na ang nagpapadala ng pera kay Mami. Laking pasalamat ko talaga kasi pakiramdam ko ay nakaalis na ako sa pagiging breadwinner ng pamilya namin, lalo na nga at meron na rin akong sariling pamilya na dapat natutukan. Pero dahil sa mga nangyari, ilang buwan din kaming hindi nag-usap ni Mami. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumawag siya sa akin, Papa Dudut. Hello, Zenny. Mi, napatawag po kayo. Oo Eto kasing kapatid mong si Nash, panay pangungulit sa akin na tawagan daw kita para kamustahin. Ayoko nga sana, kasi di ba nagkasamaan tayo ng loob nun? Wala naman po sa akin yun Buti pa sa'yo, wala na yon. Pero kilala mo naman ako. Kahit anak kita, hindi ako ganun kadaling lumimot ng kasalanan. Ano pong kasalanan? Meron po ba akong kasalanan sa inyo? Meron! Ano nga po yun? Basta. Ayoko nang pag-usapan kasi baka madagdagan lang Hindi nga yun ang dahilan ba't ako napatawag, di ba? Sa tono nyo parang napipilitan lang kayo na tawagan ako Medyo. Pero kasi mapilit tong kapatid mo. Gustong gusto na tawagan kita para kumustahin. Nakikita ko naman sa Facebook yung nangyayari sa buhay nyo. Kaya alam kong ayos lang kayo. Hindi naman po lahat na nakikita natin sa Facebook totoo. Ibig sabihin, hindi totoo na masaya kayo dun sa picture nyo nung nag-mall kayo nung isang araw? Masaya po kami doon. Ang ibig kong sabihin… Dami-dami yung pinuntahan ng magandang lugar tapos kumain pa kayo sa mamahaling restaurant. Paano mo nagagawang kumain ng ganon samantalang yung nanay mo ay di mo makamusta? Noon na lang naman po kami nag-mall Tsaka hindi nyo ba nakita yung nauna kong upload ng picture? Na nasa ospital kami nung na-dengue ang anak namin? Parang natatandaan ko, sinend ko pa yun sa inyo sa messenger. Pero hindi nyo man lang sinin. Ha? Sinend mo ba? Opo. Hindi ko nakita Siguro sira messenger ko nun. Kaya pala hindi nyo man lang kinumusta yung apo nyo. Hindi ko nga nakita. Sigurado naman ako nakukumustahin ko yung anak nyo pag nakita ko yun Ikaw talaga. Masyado mo akong kinukonsensya. Ako nga po kinukonsensya nyo dun sa kinain namin sa mall. May pasabi-sabi pa kayo na buti nalunok ko yung mga pagkain ng hindi man lang kayo naiisip kumustahin. Totoo naman Mi, kung magsusumbatan lang po tayo, mabuti pa wag na tayo mag-usap. Nai-stress lang po ako Aba, sa akin ka pa talaga na stress? Hindi ko naman po sinabi sa inyo ako nai-stress. Ganun na rin yon ako lang naman ang kausap mo. Natural sa akin ka may stress. Hindi ko lang mapigilan. Akala ko kasi gagaan loob ko nung tumawag kayo. Kasi sa wakas nagkausap na po ulit tayo. Ay sana talaga hindi na lang kita tinawagan. Kulit kasi ng kapatid mo. Laging tinatanong kung nag-uusap na raw ba tayo? Wala naman tayong kailangan pag-usapan. Pero alam mo, buti pa yung si Nash. Ang laki-laki ng perang binibigay sa akin ngayon na nakapagtrabaho na siya sa barko. Mas malaki pa dun sa inaabot mo nung nagtatrabaho ka pa. Dapat pala, imbis na nag-teacher ka, nagtrabaho ka na lang sa barko kahit taga-ayos ng mga kwarto ba tawag doon. Basta, malaki kasi na sweldo. Masaya naman po ako sa pagiging teacher ko. Tsaka hindi rin naman maliit yung inaabot ko sa inyo noon. Nagkataon lang na mas malaki yung naibibigay ng kapatid ko. Oo, kaya pasalamat ka sa kapatid mo. Kasi inako na niya yung responsibilidad na dapat ikaw ang gumagawa para sa pamilya natin. Nagpapasalamat po ako kay Nash pero
Grabe naman kayo. O anong grabe dun sa sinabi ko? Na kinukumpara niyo ako sa kanya. Tsaka sinusumbat niyo na naman sa akin yung pagre-resign ko sa trabaho. Tapos lumalabas na hindi kayo marunong magpasalamat sa mga natulong ko noon sa pamilya natin nung nakakapag-abot pa ako sa inyo. Eh kung iisipin, parang wala akong natatandaan na nag-thank you kayo sa akin. Puro na lang kayo reklamo kasi kulang o maliit yung perang na ibibigay ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alangan namang sabihin kung sapat na yung kulang talaga. Sige nga, isipin mo yon. Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas. Ibababa ko na po yung tawag. Ha? Eh nag-usap pa nga tayo rito. Umiiyak po kasi yung anak ko. Pupuntahan ko lang. Bye po, Mami. Ay! Tingnan mo tong babaeng to. Napakabastos! Papadudot aminado ako na na-miss ko si Mami. Pero kasi siya yung klase ng tao na mataas ang pride. Kaya nga laking gulat ko na tumawag siya sa akin pero nadismaya ako ng kaunti nung nalaman kong sinabihan pala siya ni Nash na kumustahin ako. Ibig sabihin ay hindi niya yon kusang loob na ginawa. Tapos ay hindi ko pa nagustuhan ang patutsyada niya at pagkukumpara sa aming magkapatid. Mahal ko po ang mami namin pero bata pa lamang kami ay meron na talaga siyang kakaibang ugali. Yun yung pagiging bida-bida niya at gusto laging magmukhang yayamanin kahit na hindi naman talaga kami mayaman. Kaya nga hindi katakataka na palagi silang nag-aaway ni Daddy dahil sa ugali niyang yon. Noong graduate ako ay saka naman namatay ang tatay namin dahil sa isang aksidente. Kaya sa akin naatang ang pagiging isang breadwinner. Ako rin ang nagpaaral sa kapatid kong si Nash dahil naubos lang ni Mami ang ipon nila ni Daddy sa kakasugal ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot bukod sa ugaling yun ni Mami na nabanggit ko ay may pagka-prangka rin siya na tipong wala na sa lugar kung magsalita. Katwiran niya kasi ay mas gugustuhin niyang sabihin ang katotohanan kahit masakit kaysa ang magsinungaling o mag-imbento ng matatamis na salita. At kahit nga kaming mga anak niya ay malimit niya noong pagsalitaan ng hindi maganda. At sinasabi niya na mas mabuti sa kanya na manggaling ang mga puna dahil nanay namin siya kaysa naman sa ibang tao pa. Buti na lamang at hindi kami nagmana sa kanya ng kapatid kong si Nash. Kasi kung anong prangka at sakit magsalita ng mami namin ay siya namang lumanay naming magsalita ng kapatid ko. Iniisip din namin ang sasabihin bago magsalita at kaya nga paboritong-paborito ako noon ng mga estudyante ko sa preschool dahil mabait daw akong teacher pero makatuwiran. Bagay na pinagmamalaki ko at may tuturing na isang achievement bilang isang guro, papadudot. Hello, Nash? Hello, Ate Seni? Napatawag ka. May problema ka ba dyan sa barko? Nako, wala naman. Namimiss ko lang kayo ng pamangkin ko. Ito talagang kapatid ko, oh. Bakit? Hindi nyo ba ako na-miss? Grabe, na-hurt naman ako doon. Siyempre, na-miss ka namin. Kaso kakatulog lang ng pamangkin mo. Bukang bibig ka pa naman nun last time. Gusto ko raw maka-video call. Eh hindi naman kita matawagan kasi baka busy ka dyan. Oo, medyo busy lang talaga nitong nakaraang araw. Kaya sayang naman kasi di kami nagkausap. Pero sa susunod, tatawag ako madalas para matsyempohan ko siya nang maka-video call na kami. Salamat kasi hindi mo kami nakakalimutan kahit na malayo tayo sa isa't isa. Lalong-lalo na yung anak ko. Oo naman. Tsaka imposible na makalimutan ko kayo, no? Excited na nga ako magbakasyon dyan para makita kayo. Ako rin. Mabilis lang naman ang mga araw. Siguradong hindi na lang natin mamamalayan bakasyon mo na. Kaya nga, ngayon pa lang nag-iisip na ako ng pupuntahan natin pag nakapagbakasyon ako. Kaso napipressure ako kay Mami. Ha? Bakit?
Ang daming lugar na gustong puntahan. Gusto pang mga ibang bansa. Kasi raw yung mga kumare niya nadadala ng mga anak nila doon. Okay lang naman sana pero nagsisimula pa lang naman ako mag-ipon. Tsaka malaki rin yung perang pinapadala ko sa kanya buwan-buwan. Si Mami talaga? Kinonsensya pa ako na bakit daw hindi natin siya magawang spoil. Tapos kinumpara pa ako sa anak ng mga kumare niya. Nalungkot talaga ako nun at nawala sa mood makipag-usap sa kanya. Gusto pa nga akong kausapin at iritan ng kung ano-ano. Kaya nagdahilan na lang ako na dinadayariya. Naaalala ko ganyan din siya sa akin nung tinawagan niya ako para mangumusta. Yan ba yung sinabi kong tawagan ka niya? Oo. Natuwa naman ako kasi tumawag siya pero nung sinumbat na niya sa akin na hindi naman daw niya gagawin kung hindi dahil sa'yo nalungkot at nainis na ako. Naku, pasensya ka na ate. Wala yun. Alam ko naman na concerned ka lang sa amin ni Mami at gusto mo na magkausap kami. Wala namang problema sa akin yun kasi nanay natin siya. Sabi ko nga sa kanya, kinalimutan ko na yung nangyari sa amin nung bago ka palang sumampa sa barko. Kaso mukhang siya yung hindi pa nakakalimot. Pambihira na talaga yung nanay natin. Minsan, napapaisip ako kung sino ba sa ating tatlo ang mas matanda. Ha? Bakit naman? Kasi siya nga yung matanda. Pero kung umasal parang bata. Tapos sobrang maldita pa. Huy, nanay pa rin natin yun. Alam ko naman. Pero hindi lang ako natuwa sa mga sinabi niya sa'yo. Kabilin-bilinan ko pa naman kumustahin ka. Para sana magkaayos na kayo. Pero parang nadagdagan lang sama ng loob mo sa kanya. Hindi ko na nga lang masyadong iniisip. Para hindi ako makapagtanim ng galit. Siyempre nanay pa rin natin yun. Tsaka masama na magtanim ng galit sa sariling magulang. Pero tama ka rin naman sa mga sinabi mo tungkol sa kanya kanina. Daig niya pa yung bata kung umasta. Ay, kailan kaya magbabago si Mami? Yan din nga ang tanong ko. Kasi tayo lang din magkapatid ang nakakapagtsaga sa ugali niya. Oo nga Ngayon ko mas naiintindihan kung bakit madalas silang mag-away noon ni Daddy. Lagi niyang sinasabi na pala away daw si Daddy, pero siya rin naman pala ang punot dulo. Tama, ang hirap pakasamahan ni Mami sa totoo lang. Pero nakakaawa rin naman kasi siya na lang yung nag-iisa nating magulang. Basta ako ngayon na nanay na rin ako, pinapangako ko sa anak ko na hindi ko gagayahin si Mami. Hindi ko siya pagsasalitaan ng masasakit. Kahit na pagiging prangka lang ang tawag niya dun. Hindi ko rin siya ikukumpara sa iba. At palagi kong pupurihin lahat ng mga mabubuti at magagandang bagay na ginagawa niya. Ipagmamalaki ko siya sa ibang tao at ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Yun ang gusto kong kamulatan ng anak ko. Yung lumaki siya sa pagmamahal at hindi sa pangiinsulto. Papadudot alam naman namin ng kapatid kong si Nash na walang perpektong magulang. At napatawad na namin si Mami sa nagawa niya noong nalulung siya sa sugal dahilan para maubos ang pera na ipon nila ni Daddy. At kahit na paulit-ulit niya akong pinakikitaan ng hindi maganda ay lagi ko pa rin iniisip na ina namin siya ng kapatid ko. At nanggaling kami sa kanya at sa katunayan ay mas lalo kong naiintindihan ang pagiging magulang niya noong naging magulang na rin ako. Kaya nga lungkot lang isipin na kahit pala sa kapatid ko ay hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Mami. At mas lumala pa ngayon habang tumatagal. Ewan, hindi naman namin siya pinapabayaan. Ini-spoil namin siya sa abot ng makakaya namin pero kung makapagsalita siya. Kung tratuhin niya kami ay parang kulang na kulang pa rin yung ginagawa namin para sa kanya. Nagpatuloy ang mga araw at sinabi sa akin ni Nash na bibisita raw si Mami sa bahay namin. Request niya para makipagbati sa akin. Hinayaan ko na lamang dahil nakikita kong nag-e-effort ang kapatid ko na magkabati na kami. Hindi nagtagal ay nangyari ngayon nung isang araw ay dumalaw siya sa amin. Sa totoo lang ay mabibilang sa mga daliri kong ilang beses pa lamang siyang pumunta sa aming bahay. Hindi raw kasi niya gustong magstay sa amin kasi mainit at maliit, lalo na noong wala pa kaming napapa-install na aircon. Pero hindi naman sobrang liit ng bahay. Sa katunayan ay meron yung 3 kwarto, sala, 2 CR at kusina. Kaya hindi ko alam kung saan napupulot ni Mami yung salitang maliit na parabang may kasamang pang-iinsulto
Papa Dudut. Ito po, Mi. Nag-order po ako ng mga paborito niyong pagkain. Ano-ano ba yan? May kare-kare po, tapos lechon paksiw, sinigang na bangus, tsaka fried chicken. Ang dami naman. Ano ba ako rito? Bibigtiin na? Hindi naman po sa ganun, pero syempre, naalala ko lang kayo at yung mga paborito niyong pagkain. Kaso di ko naman to mauubos lahat. Saka bakit ka ba order ng order? Po? Sabi ko, bakit ka order ng order? Sana nagluto ka na lang, nakatipid ka pa. Hindi na po ako nakapagluto. Kasi busy po ako sa pag-aasikaso sa anak ko. Bakit? Naglilikot na naman ba yung bata? Oo po, kaya binabantayan ko. Hindi ka na talaga natahimik dyan sa batang yan. Napakapasaway. Nasasanay naman na po ako sa anak ko tsaka hindi naman siya laging pasaway. Meron lang po talagang oras na malikot siya. Meron lang daw oras. Sa buong pamamalagi ko dito sa inyo puro kalikutan ng anak mo nakikita ko. Tapos napakaingay pa din, nakakarindi sa tenga. Ganyan ba talaga yan? Hindi mo man lang ba sinasaway? Sinasaway ko, pero hindi po yung klase ng saway na pinagagalitan o pinagbabawalan siya. At bakit hindi ganon? Kasi nga po… Kasi magtatampo, sasama ang loob. Alam mo, manang-mana talaga sa'yo yung anak mo. Masyadong balat sibuyas. Mami naman! O bakit? Hindi po balat sibuyas ang anak ko. Kung sakali naman na mag-react siya ng ganon, hindi po niya yung kontrolado. Sa bagay, medyo maluwag pala tornilyo niyang anak mo. Ano pang sinabi niyo? Ang sabi ko, maluwag ang tornilyo niyang anak mo. Ano ba yan? Maglinis ka nga ng tenga mo, Zenny. Malinis po ang tenga ko, Mami. Kung may marumi man dito ay yung bunganga niyo. Anong sinabi mo? Napakabastos mo naman sa akin! Kayo po yung unang ng bastos. Una, nagre-reklamo kayo sa mga pagkaing in-order ko. Masasarap naman yan. Tsaka mga paborito nyo pa. Tapos bigla-bigla nyo na lang sinabihan na maluwag ang tornilyo ng anak ko? Alam nyo namang may kondisyon siya. Oh, yun na nga yun. Maluwag ang tornilyo. May tamang tawag po ron. At hindi yung pagiging maluwag ang tornilyo. Sus! Ang dami niyong pauso. Nung unang panahon kung hindi sinto-sinto, maluwag ang tornilyo ang tawag dyan? Wala na po tayo sa sinaunang panahon. Baka nakakalimutan yung 2024 na ngayon. Hindi ko nakakalimutan kung anong taon na ngayon, no? Akala mo sa akin nag-uulyanin na? Hoy, para sa kaalaman mo, 61 years old pa lang ako. Hirap sa'yo, nasabihan ka lang ng totoo, nagagalit ka na agad. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Asartalo? Pikon? Hindi po ako pikon. At hindi tayo nag-aasaran dito. Tsaka winelcome ko kayo ng maayos dito sa bahay namin. Tapos ganyan lang isusukli nyo sa akin. Hindi ko naman talaga gustong pumunta dito sa bahay nyo, no? Yung kapatid mong siyang mapilit. Nananahimik ako dun sa bahay tapos gustong-gustong bumisita ako rito. Aba, tinakot pa ako na hindi magpapadala ngayong buwan kundi raw ako pupunta dito sa inyo? Naiintindihan ko po kung bakit gustong-gusto ni Nash na pumunta kayo rito sa bahay. Siyempre, para makapag-bonding tayo. Kaya nga pinaghandaan ko talaga yung pagdating nyo. Hindi lang ako nakapagluto. Pero nag-effort akong umorder ng mga paborito nyong pagkain na hindi nyo man lang na-appreciate. Kayo po ba naiintindihan nyo yung intensyon ng kapatid ko? Kung bakit niya ginagawa sa atin to? Hirap sa inyo masyado kayong ma-pride. Na wala na sa lugar anak nyo naman ako. Hindi po ako ibang tao para ganyan ninyo. Kahit naman sa ibang tao, ganito ako Saka matagal na mataas ang pride ko. Mas mataas pa sa bubungan ng bahay nyo. Sinabi nyo pa. Aba talaga namang sinangayunan mo pa nga? Kesa namang kontrahin ko, di ba? Tsaka kakasabi ko lang na masyado kayong ma-pride na wala na sa lugar. Hey! Sana talaga din na lang ako pumayag na pumunta sa bahay nyo. Sana nga po, hindi na lang kayo pumunta rito kung hindi nyo rin pala magagawang iwan sa bahay. Yung ugali nyong yan. Nakakalungkot. Kasi akala ko po makakapag-bonding na tayo. Papa Dudut, noong nalaman kong bibisita si Mami sa bahay namin ay na-excite ako at masaya ako na ibinalita yon sa mister ko. At kahit pati siya ay natuwa na pupunta ang Mami sa bahay. Nagtanong nga siya sa akin kung
magluluto ba ako ng espesyal lalo na yung mga paboritong putahe ng nanay ko. Pero ang sabi ko ay plano ko na umorder na lamang sa labas dahil matrabaho yon at walang titingin sa anak namin. Hindi naman ako kinontra ng mister ko lalo na rin at hindi rin naman niya ako matutulungang mag-alaga sa anak namin. Kasi nga may pasok siya sa trabaho ng araw na yon. Pero sinigurado ko naman na umorder ako ng mga pagkain na paborito ni Mami mula sa paboritong restaurant niya. Kaya nga nung hindi niya na-appreciate yung ginawa ko, ay gano'n na lamang ang lungkot ko, Papa Dudut. Pinalalabas niya na wala akong talent sa pagluluto kaya bumili na lamang ako sa labas. Tapos, ininsulto niya pa ang anak ko. Bagay na nagpapanting sa tenga ko. Ang sakit-sakit noon para sa akin at mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng lahat ay pilit kong sinantabi ang mga hinanakit at sama ng loob ko sa mami ko dahil may mas importante akong bagay na dapat pagtuunan ng pansin. At yun nga ang anak namin ng mister ko. Sa totoo lang ay hindi madali ang magkaroon ng anak na espesyal. Ang kondisyon, walang araw na hindi nagiging extra challenge lalo na kapag sinusumpong siya. Pero sa kabila ng lahat ay sobrang saya ko kasi nagagampanan ko ng maayos at mabuti ang pagiging nanay sa anak namin. Doon ko nga mas lalong na-appreciate, Papa Dudut, ang sarili ko at ang iba pang nanay dyan. Lalo na yung katulad kong merong anak na may autism. At buti na lamang kahit na wala akong masyadong suporta at tulong na nakukuha mula sa aking sariling ina ay nandyan naman ang kapatid kong si Nash para mangumusta at umalalay sa amin, sa pamilya ko. Hello, Nash. Hello, Ate Seni? Hi, kumusta ka naman dyan sa barko? Okay lang. Masaya na malungkot. Masaya kasi marami kaming bansa na pinupuntahan. Pero malungkot dahil malayo naman ako sa inyo. Ikaw talaga. Malapit ka na rin namang umuwi, di ba? Sabi mo dito mo plano magpasko at bagong taon. Oo, kaya nga excited na ako. Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw para lang dumating na yung bakasyon ko. Gustong gusto ko na kayong makita, lalo na yung pamangkin ko. Miss na miss ka na nga nung anak ko. Panay banggit sa pangalan mo, hindi niya makalimutan na ipapasyal mo raw siya sa museum pag nagkita kayo. Alam mo naman yung batang yun nahihilig sa history at geography. Kaya nga naisip ko siya agad nung nakapunta na ako sa mga bansa na palagi naming pinag-uusapan na gusto niyang puntahan paglaki niya. Ay, sana talaga kasama ko kayo rito, ate. Yun bang nakakapamasyal tayo bilang pamilya at hindi nagtatrabaho? Hayaan mo. Alam ko naman na matutupad din yan sa susunod eh. Kung hindi ngayon, siguradong meron pang susunod. Pinag-iipunan naming mag-asawa yung birthday ng pamangkin mo. Gustong gusto kasi no na mamasyal imbes na mag-party. Naiisip ko, okay lang dahil mas matrabaho naman yung pagpapaparty kaysa pamamasyal. Tapos kakain na lang din kami sa labas. Alam mo, mas practical nga yan. Pero kailan nga ulit yung birthday ng pamangkin ko? Sa January na, no? Sorry, di ako masyadong magaling sa dates. Alam mo yan. Alam ko naman yon. At tama ka na sa January na. New Year siya pinanganak. Ano ka ba ang dali tandaan nun? Malaking blessing din talaga kahit na binigay siya sa amin ng Diyos na may espesyal na kondisyon. Hindi naman nakabawas sa pagiging blessing niya sa pamilya natin yung espesyal na kondisyon niyang yun. Para sa akin, mas lalo lang siya naging blessing. Buti ka pa ganyan tingin mo sa anak ko. Si Mami kaya? Ay, oo. Nakwento nga niya yung nangyari nung pumunta siya dyan sa inyo. Sorry ate ha. Sorry saan? Kasi pinapunta ko pa siya dyan. Umaasa kasi ako na makikita ni Mami yung nakikita ko, lalo na sa anak mo. Kung gaano siya kabait, katalino, mapagmahal at malambing na bata. Naintindihan ko naman na mabuti yung intensyon mo eh. Kaya hindi ka dapat mag-sorry.
Tsaka sinabi ko kay mami na gusto mo lang din kaming makapag-bonding. Kaya pinapunta mo siya sa bahay. Pero kakaiba rin kasi si mami. Parang walang sandali na hindi siya nakakahanap ng pwedeng ipintas sa akin, sa anak ko, sa pamilya ko at sa bahay namin. Puro hindi magagandang bagay ang lumalabas sa bibig niya. Nabanggit nga niya sa akin na sinagot-sagot mo siya noon. Grabe yung reklamo niya. Para siyang batang nag-aalburuto kasi inagawan ng candy. Pero natatawa na lang ako nung pinakikinggan ko siya. Ha? Bakit ka naman natatawa? Kasi ang satisfying lang sa tenga ng mga sagutan mo. Satisfying ka dyan. Mali pa rin naman na sumagot sa magulang, di ba? Nandun na tayo. Pero hindi naman sila palaging tama eh. Kahit na magulang ka pa, hindi pa rin tama na manginsulto ka ng kapwa mo o magsalita ng masama tungkol sa isang tao. Lalo na't wala namang ginagawa sa'yo. Tapos anak at apo mo pa. Ang sahol kaya nun. Kaya nga minsan naiinggit ako sa mga taong kasundo niya, lalo na yung mga kumare niya. Napapasabi na lang ako na buti pa sila close. Tapos tayo mga anak madalas nakakairingan niya. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero hindi ko na maalala kung kailan nagpakananay sa atin si mami. Ikaw ba, tanda mo pa? Parang nagpapakananay lang naman siya sa akin pag magpapadala na ako ng pera o kung may hihingin siyang pabor. Tapos sa mga araw na wala siyang kailangan, hindi niya rin ako maalalang kamustahin. Sobra naman yun. Ganyan din naman siya sa'yo nung nagtatrabaho ka pa, di ba? Oo, pero hayaan na siguro natin si mami. Mahirap turuan ng mga matatanda. Akala nila ay naaapi sila o nagmamarunong sa kanila lalo na mas bata yung nagtuturo. Alam mo, dasal ko na lang gabi-gabi sa Panginoon na hipuin niya ang puso ni mami para naman makapagbagong buhay na. Wala namang pinapanganak na perpekto, pero nasa tao pa rin ang pagbabago. At sana magbago si mami sa mabuti at hindi sa masama. Papa Dudut, hindi lang ako nagpapasalamat sa Diyos dahil meron akong mabuting asawa, thankful din ako sa Kanya dahil meron akong mabait at maalalahaning kapatid sa katauhan ni Nash. At kahit nga nasa malayo siya ay hindi pa rin niya kami nakakalimutan ng pamilya ko. Lalo na ang pamangkin niya na mahal niya. Naalala ko na grabe ang iyak niya noong hinatid namin siya sa airport at habang nagpapaalam sa anak ko. Mami-miss daw kasi niya ito. Sobrang close kasi nila. Lumipas sa mga araw, binalita sa akin ni Nash na may sakit daw si mami kaya naman nag-worry ako ng husto. Lalo na at wala pa naman siyang kasama sa bahay namin. Kaya nga dali-dali kaming nagpunta doon ng anak ko para bisitahin siya. Pero bago kami umalis, ay may drawing na ginawa ang anak ko para iregalo sa kanyang lola. Natuwa naman ako at na-excite na maibigay niya yon ng personal sa nanay ko. Pagdating namin sa bahay niya, naking dismay ako dahil iba ang nangyari, Papa Dudut. Sobra na po kayo sa anak ko, Mi. Oh, ano bang ginawa ko sa anak mo? Para sa kaalaman mo, hindi ko siya pinalo o pinagmalupitan kaya umiyak yun, no? Baka mamaya makasuhan pa ako ng child abuse nang wala sa oras. Hindi nyo nga pinalo. Hindi nyo nga pinagmalupitan pero pinagsalitaan nyo naman na masakit kaya umiyak siya. Ha? Ano ba sinabi ko? Sinabi ko lang naman yung totoo. Kasalanan ko ba kung nasaktan siya? Di ko naman kontrolado mararamdaman ng anak mong balat sibuyas. Hindi nyo nga kontrolado pero sana naisip nyo man lang. Ang tawag doon konsiderasyon. Hey, alam ko tawag doon, no? Tingin mo sa akin, Bobo? Siguro nga ganyan talaga kayo. Ay, anak ng tinapa! Ikaw pa lang ang anak na tinawag na Bobo ang sarili mong ina. Napakasama na ugali mo. Kung ako masama na ang ugali dahil lang sa bagay na yan, kumusta naman kaya kayo? Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Sa dami ng mga masasamang sinabi niyo sa akin, kay Nash, sa asawa ko, sa bahay namin at ngayon naman sa anak ko, malamang na nasa inyo na ang korona ng pagkakaroon ng matabil na dila. Kung makapagsalita kayo, wala na kayo sa lugar. Akala niyo kung sino kayong perpekto? Alam ko na hindi ako perpekto, no?
Saka kailan pa naging wala sa lugar ang pagsasabi ng totoo? Hirap sa inyo, masyado kayong maramdamin. Para kayong hindi nag-mature, masyadong matampuhin. Anong matampuhin? Anong hindi nag-mature? Baka kayo ang hindi nag-mature. Sa tanda kong to, hindi pa pala ako mature? Opo, kasi kung mature kayo mag-isip, hindi nyo pagsasalitaan ng masama yung anak ko. Hindi nyo sasabihin na pangit yung drawing niya, na mabuti pang itapon na lang kaysa ibigay sa inyo. Eh kasasabi ko lang na ginawa niya yung para iregalo sa inyo. Ano bang magagawa ko? Kung pangit talaga. Saka ayoko nga nun, no? Regalo ka dyan eh, hindi ko naman birthday. Anong gagawin ko doon? Kalat lang yun sa kwarto ko. Hindi talaga kayo marunong maka-appreciate ng mga bagay na binibigay o ginagawa sa inyo. Bakit mo ba ako sinisigawan? May sakit na nga yung tao. Kasi sumasobra na kayo. Napakawalang konsiderasyon nyo. Tapos kapag pinagsasabihan kayo o sinasaway, lagi niyong dinadahilan na nagsasabi lang kayo ng totoo. Para sa kaalaman nyo, hindi sa lahat ng oras ay kailangan sabihin ng totoo. Kung makakapanakit lang kayo ng ibang tao, lalo na sa katulad ng anak ko. Bata pa yung sinabihan nyo ng masakit na salita. Anak ko! Apo nyo pa! Kahit sinong bata, may espesyal na kondisyon o wala, hindi deserve na pagsalitaan ng masakit ng lola nila. Bakit naman hindi? Nung araw ganyan naman magsalita ang mga matatanda sa amin, tapos di naman kami nasasaktan. Hindi ako naniniwalang hindi kayo nasasaktan. Aba, sinasabi mo ba na sinungaling ako? Opo, kasi kung hindi kayo nasasaktan, edi hindi rin kayo magre-react sa mga pagsagot-sagot ko sa inyo. Kaso nasasaktan din kayo, kaya nagagalit kayo ng ganyan. Alam mo naman pala na nagagalit ako, tapos sinasagot-sagot mo pa ako. Alam ko na masamang sumagot sa magulang. Pero sana alam nyo rin ang limitasyon nyo bilang magulang. Hindi nyo pwedeng gamitin sa lahat ng oras na nanay namin kayo ni Nash o mas matanda kayo sa amin para idahilan na alam nyo na ang lahat. Kaya nasabi ko na parang kayo ang hindi nag-mature sa amin kasi ganyan pa rin ang pag-uugali nyo. Bakit kaya hindi nyo subukang magbago ng pag-uugali? Para naman magkasundo-sundo na tayo. Kung iisipin nyo kasi, hindi lang kami ng kapatid ko yung palagi nyong kairingan at tinuturing na kaaway. Pati na rin yung mga iba natin mga kamag-anak. Kung tutuusin, mas kasundo nyo pa yung mga kumare nyo. Mabuti sana kung nalalapitan nyo sila sa oras ng kagipitan. Eto nga nagkasakit kayo, walang dumalaw sa inyo rito sa bahay ni isa. Kami na nga lang ng anak ko ang pumunta. Tapos ganyan nyo pa kami tratuhin. Sobra naman po yata yun. Sobra naman po kayo. Papa Dudut, hindi na nakaimik si Mommy sa mga sinabi kong yon at nakita ko na lamang na napabuntong hininga siya. Tapos ay sunod-sunod na yung ubo niya, kaya nag-worry naman ako. Inasikaso ko siya, bagay na hindi na niya tinanggihan. Totoo naman lahat ng mga sinabi ko tungkol sa mga kumari niya na wala man lang pumunta sa bahay para kumustahin siya. Buti na lang talaga at binalita sa akin ni Nash ang kondisyon ni Mommy at napuntahan agad namin siya. Pinagluto ko rin ng Mommy ng lugaw at pinakain. Tapos ay pinainom ko siya ng gamot at maya-maya lang ay nakatulog na siya. Nanood na lamang kami ng TV ng anak ko sa sala hanggang sa makatulog siya at pagkatapos ay naglinis na ako ng bahay namin. Habang ginagawa ko yon, ay nakokonsensya ako sa mga sinabi ko sa mami ko, pero may bahagi ako sa aking isipan na nagsasabi na tama lang din na prinangka ko siya para ma-realize niya na sumosobra na siya. Kami lang ba ng kapatid kong si Nash ang may nanay na katulad ng nanay ko? Mahal pa rin namin siya, Papa Dudut, pero sana'y magbago na siya. At tama ang kapatid ko na magbago siya sa mabuti at hindi sa masama dahil marami pa kaming pangarap sa buhay na gusto naming kasama siya. Sa kasalukuyan ay hindi na ganong kamaldita si Mami. Feeling ko ay tinablan siya sa mga sinabi ko sa kanya noong may sakit siya at nakita niya ang importansya ng pamilya na siyang nandyan at maasahan sa oras ng kagipitan. Kasabay noon ay hindi pa rin ako humihinto sa pagdarasal na sana'y tuluyan na kaming magkasundo dahil hindi pa naman huli ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-air sa inyong programa.
God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zenny. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.